Good morning po mga kaibigan. Medyo maulan ng kunti. Nagbabadya ang hindi mabuting panahon, pero nandito pa rin tayo dahil tayo ay naniniwala na sa gawain ng Panginoon ay walang makakapigil sa kaniyang mga anak. Kaya good morning pa rin sa ating mga listener at sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programa. Ito po ay ang programang Agapi ng Department of Education. Hatid po sa atin ng 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. At ang ating kasama ngayon ay ang mabait pa rin nating pastor, medyo pa rin si Pastor William Balasano, sir. Good morning po natin mga listener, natin mga watcher, natin Agape, didiha 97.5 DYFE FM ang pamayanan. Good morning once again. Mag-tune in lang kayo dyan ang inyong mga radyo, pakilakas ng mga volume at nang marinig ng kapitbahay ang ating pinapangaral. Patungkol po ito sa values education, at ang layon natin ay baguhin ang ating pamayanan, ang ating bansa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang ating values word of this week is the word prayerfulness. At ang ating Bible reference ay mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians 5 verse 17, pray without ceasing. Pray without ceasing. Sa Tagalog po, manalangin ng walang tigil. Tigil or patid. Walang patid. Walang patid. Sa ibang translation sinasabi na tuloy-tuloy kayong manalangin. Tuloy-tuloy kayong manalangin. Kasi lalo na sa panahon ngayon mga kaibigan, na sunod-sunod ang mga sakuna, mga bagyo, baha at mga landslide at kung ano-ano pa na mga trahedya sa ating paligid, kailangan talaga ang pagiging madasalin. Tama ba ang aking Tagalog? Prayerfulness. Diba? Okay. Madasalin. Atin pong aalamin ngayon kung ano po ba ang kahulugan o anong ibig sabihin ng pagiging madasalin. Diba? So, una po, atin bigyan ng konting pag-unawa ang pagiging prayerfulness. Bigyan natin ng kunting definition ang word na prayerfulness. Meron ka ba, Pastor? Dito ay sabi dito, prayerfulness refers to the practice. Practice ito of engaging in prayer or meditation Tama to po. connect with a higher power, Which is God, which is the God. higher power. Okay, so yan po ang nakuha ni Pastor William na definition. Ang ibig sabihin po, ang pinaka-keyword dyan is to connect. To connect. Diba? Kasi pag hindi ka nagpe-pray, you will lose your connection sa makapangyarihan na Diyos ng langit at lupa. Diba? You will lose your connection. Kaya na-mention po ni Pastor William ang word na to connect. To connect. Diba? At mayroon naman po tayo dito, sinasabi na prayerfulness is the attitude. Attitude of always communicating. Pareho lang din, diba? To connect or to communicate. Communicating to God, even in the minute details of our life. Diba? Yan po ang ibig sabihin ng pagiging madasalin. Hindi po yan pagiging relihiyoso, because prayer is not a religious word. Hindi po, ang panalangin po ay hindi po relihiyosong salita, kundi ito po ay nagtutukoy sa komunikasyon. Diba? Hindi mo kasi pwedeng i-text ang Panginoon or
tawagan sa cellphone mo. Para mag-communicate mo siya, mag-connect mo siya, sabi ni Pastor William, dapat na ikaw ay makipag-usap sa kanya. Makipag-usap. At ang tawag doon sa pagkikipag-usap na yun ay prayer or prayerfulness. Sabi dito sa definition ko na nakuha, even in the minute details. Ibig sabihin yung mga maliliit lang na detalye sa buhay natin, o mga pangyayari o gusto nating mangyari, ay dapat daw alam ng Panginoon o sinabi natin sa Panginoon. Diba? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Siguro nakuha na ninyo ang little background ng ating pag-aaralan ngayon. Prayerfulness, patungkol po ito sa pag-connect o pag-communicate sa ating Panginoon. Diba? So, stay lang kayo, makinig lang. Para sa mga komento ninyo, mayroon po tayong mga hotline dito sa ating istasyon. At mayroon din po tayong live tayo sa FB page ng 97.5 DYFM. Pwede kayong mag-comments doon, paki-subscribe na rin po, paki-like, paki-comment, like, lahat-lahat na, paki-share yung page natin para hindi natin, ang purpose natin dito ay hindi para sumikat. Ang purpose natin ay para maraming makaalam ng mga pinapangalan patungkol sa values education gamit ang salita ng Diyos. Di ba, Pastor William? Okay. So, ang unang tatalakayin ngayon ay paano nga ba manalangin? Okay. Di ba? Opo. Maaari mo pang masagot ito, Pastor William, kasi itong si Pastor William, veterano talaga ito pagdating sa panalangin. Di ba? Kaya siya ang tanungin natin kung paano nga ba manalangin. Kasi mayroon nga nagkipag-usap sa akin na sabi ko sa kanya, pumasok ka doon sa biblical man yan, di ba? Sir William? Opo. Kasi sabi niya, paano kuno pastor kung nahuhulog na ako sa sa mataas na lugar, papasok pa ba ako sa aking silid para manalangin? Grabe naman katanungan yun. Emergency. Kaya pagsalitain natin si Pastor William kung paano ba manalangin, di ba? Sige nga, Pastor William. Yung prayer po ay ano yan eh. Oo. Merong model na binigay ang mayroong siyang pattern. Yung niya yung dasal na Our Father which Our is Father. Model po yun or pattern. Pattern. Ibig sabihin yung pag ina-address po yung prayer sa Father. Sa first of all, sa opening mo pala, kasi parang sulat, di ba? Parang sulat. Dapat meron kang address kung saan ba ito patutungo. O baka mapunta sa impyerno. May punta yung prayer mo sa ibang planeta, hindi marating. Di ba? Okay. So yun, tuloy mo po, Sir William. Parang yan ang pattern or model. So, address mo sa Ama, i-honor mo muna siya, i-prayin mo. Sabi nga, you must give Him, start with reverence. Parang respeto. Oo. Purihin mo siya, pasalamatan mo siya lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. So yun, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ay, hindi pala direkta, no? Hingi ka agad. Huwag mo na humingi. Pasalamat ka muna ng mga binigay niya. Yung mga unang binigay. Yung unang binigay. Tapos, hallowed be thy name, thy kingdom come, yung thy kingdom come, yung kanyang gawain dito. Okay, papanalan mo rin. Yung church, pray mo yung mga kapatiran, yung mga ministry. Ay, hindi pala makasarili, no? Na parang sayo lang lahat, di ba? Bago sa atin, sa Diyos muna. Then sa ministry muna. Sa ministry muna, sa mga gawain niya.
Tapos, yun, papasok na yung give us this day our daily bread. Pwede na manghingi. Pwede naman hingi. I-provide ng Diyos yung, parang yung prayer na kasi na yun is model prayer. Okay. It is not the Lord's Prayer. Kasi yung Lord's Prayer, nasa John chapter 17. Yung nanalangin siya. Nandun siya sa Gethsemane, nagpray-pray ang Panginoon. Yun ang Lord's Prayer. Yung pinanalangin niya rin yung 12 niya. Parang karugtong yun. So yun ang parang meron tayong pattern, okay? Kasi mahirap ang mag-pray kasi sabi ng mga disciple, Jesus, Lord, teach us how to pray like yan nga disciple ni John. Ang iba na madali. Kaya nga yeah. hindi sila makapanalangin kasi hindi madali. Di ba? Una talaga, natural. Siyempre, meron kang... Ano ang susunod, Pastor? Give us our daily bread and forgive us our sin. Hingi tayo ng tawad. Hindi ka lang ihingi pala ng kung ano-ano, ihingi ka pa ng tawad. Hingi ng tawad. At siyempre, patawarin mo rin yung ibang tao. Kasi, not to temptation. Kasi sabi ng Biblia, kung hindi ka magpapatawad sa iba, hindi ka rin niya patatawarin. Parang sinabi na rin na hindi ka bibigyan sa hinihingi mo. So, nakadepende talaga yan sa ating relationship sa Panginoon. Kasi kung wala kang relationship... Posible, Pastor William, na isa sa mga rason kung hindi tayo nasasagot o sinasagot ng Panginoon, dahil hindi tayo nagpapatawad sa iba. Malaking diba? Yan. Humihingi tayo ng tawad, pero tayo ayaw magpatawad. Delikado pala yun. Diba? So, ano ang susunod? Yung temptation, na ilayo tayo sa tukso. Ano ba yung pinagkaiba sa temptation at saka sa mga trials? Magpareho lang ba yun? Mag-iba naman yun. Mag-iba yun? Trials, siyempre, yung suffering. Yung trials ba galing sa Panginoon? Yung trials, parang sinusubukan ka? Pwedeng both side din. Pwedeng galing Panginoon o galing din. Galing din sa kaaway. Sa kaaway, parang temptation din. Yung parang temptation, sa istorya ni Job. Di ba? Opo. Nagpaalam pa yung kaaway na bigyan ko ito ng trials. Yung temptation, dalawa yan. Yung tukso sa kasalanan at yung test. Tinetest yung faith natin. Okay. Sa Bible, God tempt Abraham to offer his son. God, yung word doon is word tempt. Okay? Pero God test the faith of Abraham. Iba naman yung temptation na pwede tayong mahulog sa kasalanan. Yan yung doon sa prayer na yon na lead us not from temptation. Okay po. Para hindi tayo maano. Kasi maraming nakukulan kasi akala nila ang Panginoon yung nagtitempt sa'yo na gumawa ng kasalanan. Hindi pala yon. Yung laman natin. Yung laman, yung sanlibutan. Ano bang susunod? Yung siyempre, yung sabi ng kaibigan mo kanina, find a quiet place. Yung hindi madisturbo. Siyempre, iba naman yung nasa marami kang tao, nagpray-pray ka. Iba rin yung parang kayo lang ng Panginoon. So, parang yung ginagawa mo yun, pag nasa bahay ka lang. Opo. Siyempre, hanap ka ng room. Tapos, doon nga, kakausapin mo ang Panginoon. Kailangan ba, Pastor, mahaba itong prayer? Mayroon bang requirements na 1 oras, 2 oras? Kasi itong mga ibang taga-ibang lugar, sabi daw pag 1 oras lang daw yung prayer mo, para kang backslider. Sabi ko naman, kawawa naman tayo dito. Ano ba, may requirements ba na oras? O ano ba? Basta ang Panginoon, nag-pray siya, mahaba yung prayer ng Panginoon kasi parang sabi niya sa disciple, watch with me 1 hour, di ba? Na 3 balik nga siya doon kasi sabi ng Bible, the flesh is weak, but the spirit is willing. Kaya, pero ang Panginoon, pagpansinin mo talaga, pag nag-pray siya, yung ating gabi, minsan napapaumaga siya. Parang yun ang napapansin ko sa Panginoon pag nag-pray siya. Hindi ako alam yung atin din. Kasi, siyempre, yung atin, depende rin sa, sa panampalataya mo.
siguro pag malakas yung faith mo, mahaba ka rin mag-pray. Kasi, kung susundin talaga yung Our Father, yung panalangin na tinuro mo kanina, yung pattern na sinasabi mo. Opo. Aabutin ka talaga ng malapit-lapit sa isang oras. Posible. Kasi yung pag-worship pa lang, pagpasalamat pa lang, magkukonsume yun ng 10 minutes. Mahaba yun eh. Plus, pupunta ka pa doon sa Tama. Kasi yung naririnig ko yung mga ninuno ko na nanalangin, diyan sa pag-a-address, mahaba yan. Kasi ina-address pa nila yung the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of the Patriarch. Matagal eh. Diyan pa lang. Ang tagal. Pinapakinggan ko silang manalangin. Ang tagal Kasi address pa lang yan kung para saan yung prayer. Nagko-consume na ng 5 to 10 minutes. Tapos magpupuri pa yan. Kakanta pa yan. Oo. So matagal talaga. Matagal, kung susundin mo yung pattern. Tapos saka pa yan manghihingi. Oo. Tapos hihingi yan ng tawad. Matagal din. Kasi iiyak pa yan. Hihingi pa yan ng tawad. 'Di ba? Posible talaga na kung bigyan mo talaga ng oras ang Panginoon, lalagpas talaga sa isang oras. 'Di ba? Ay, hindi naman natin sinasabi na 1 oras, 2 oras, 3 oras, pero ang sa akin lang, kung susundin mo talaga yung pattern na yon, kung paano manalangin, mukhang matagal nga. Mukhang lalagpas ka nga sa 1 oras. 'Di ba? At yun nga, tinatanong din natin kung ito ba'y pwedeng manalangin kung saan-saan, sa sundin ba natin yung sabi ng Biblia na sa iyong room, sa iyong kwarto, di ba? At bakit nga ba nakapikit? Di ba? Mostly kasi nakapikit yung mga nanalangin. And even yung naglilid ng prayer, sinasabi din na ipikit natin ang ating mata. Ayan. Disturbance. 'Di ba? Yung focus mo sa kanya lang. Hindi makuha ng ibang atensyon, 'di ba? May nakikita ka, sumawala ka sa focus. Lalong-lalo na dahil ang Diyos nakita. 'Di ba? Espiritu siya. So talagang pumikit kasi kung mayroon kang nakikitang iba, baka divert yung attention mo. Iwan ko kung tama ko. Parang yun na, no? Hello, salamat at medyo naintindihan nga natin, di ba? Mga listener, mga follower, tignan ninyo at pakinggan ninyo, sana may natutunan kayo, di ba? Kung paano manalangin, di ba? Kailangan bang nakaluhod? Nakatayo? Depende lang. Nakadapa? But mostly yung iba nakaluhod talaga. Nakaluhod talaga, di ba? Nakaluhod. Kahit ako, nakaluhod. Nakaluhod. Ako, bihira lang. Minsan nakaupo talaga. Bakit nahirapan ka ng lumuhod? Pag luhod ako, ang tagal. Mahirap tumayo. So sabi ko, Panginoon, pasensya na. Pasensyahan mo na ngayon. Talagang uupo lang ako. Okay. Depende sa ano. Okay. Benefits of prayer. Unang benepisyo siguro, Pastor, yung closeness mo sa Panginoon. Opo. Kasi communication to eh. Di ba? To connect. So, unang benepisyo, lalapit ka sa Panginoon. Wag mo munang sabihin na pag prayerful ka, magkakapera ka o gaginawa ang buhay mo. Huwag mo muna yung isipin para sa akin. Ang una mong isipin, why we pray, dahil may ang benepisyo nito is closeness. Closeness to God, diba? Kasi pag close kayo sa Panginoon, I think wala kayong hihingin na hindi niya alam. Di ba? Nasabi nga ng Biblia na it shall come to pass at before
You will call, I will answer. Di ba? Nasabi ng Biblia. Alam niya yung nasa puso natin, nasa isipan natin. Pero bakit nga ba kailangan talagang manalangin, di ba? Na alam naman niya. Di ba? Kakaiba yung estilo ng Panginoon eh. Even Jesus Christ, pray to His Father. Na hindi naman siguro niya kailangan manalangin kung totoosin, no? But why did Jesus Christ pray? Di ba? Diyan pa lang makikita na talaga natin kung gaano kahalaga ang prayer. That even Jesus Christ, God, the Word of God, He pray unto the Father. Nanalangin siya sa kanyang Ama. Grabe, no? Tayo pa kaya? Di ba? Siyempre. Kaya ang tawag ko dyan sa mga taong hindi nanalangin, parang parang hindi nila naintindihan. Di ba? Hindi nila naintindihan yung kahalagahan na may benepisyo nga itong prayer. Di ba? So para sa iyo, Pastor William, ano pa ba ang ibang mga benepisyo ng pagpanalangin? Siyempre yung yung tiwala mo sa Panginoon ay lalakas yung faith mo. Yung faith mo. Kasi siyempre, lalo na pag sinagot ka, di ba? Pag sinagot ka, tataas talaga yung paniniwala mo, di ba? The more ka tatawag sa Kanya. Oo. Kasi hindi naman natin kaya yung buhay natin kung wala diba? Yung Panginoon. Sinasabi ng Biblia na dapat tayo namumuhay sa faith. Di ba? So, everything which is not by faith is sin. Diba? Sabi ng Biblia. So, paano nga lalakas ang faith mo kung hindi ka na nanalangin? Diba? Nasabi kasi ni Pastor William na isa sa benepisyo sa panalangin or pagiging prayerfulness ay yung faith mo. Tiwala sa Panginoon o pananampalataya sa Panginoon. Talagang tataas yan, lalakas yan, at titibay yan. Diba? Diba? So, benepisyo na rin yung sasagutin ka. Diba? Magiging masaya ka, siyempre, pag nasagot yung mga prayer. Diba? So, ano pa? Maraming mag-comments nito. Ito ay kanina, yung mag-pray ka ng umaga. The day with prayer. Pag mag-start ka na mag-pray, maaalala mo yung mga purpose ng Panginoon. Okay? Kasi naka-concentrate ka doon sa Kanya. Okay? Siyempre, kung yung day mo, kung simulan mo ng prayer, maganda siguro yung araw. Baga, you start the day with the Lord, and you will end the day with the Lord. So, ang naging plano ng Panginoon o purpose, ma-prioritize mo dahil doon sa prayer. Kasi kung makaligtaan mo manalangin, pag umaga, makaligtaan mo manalangin sa gabi, parang nakalimutan mo na yung plano ng Panginoon. So, mostly, plano na natin ang nasusunod ng ating buhay. Okay? So, yun ang parang when we start a day in prayer. Maganda talaga kung mag-start tayo sa prayer. Amen. Oo. Ay, malaking bagay talaga yun. Amen. So, balik po tayo mga kaibigan at pag-aaralan natin itong pray without ceasing. Diba? Pray without ceasing. So, pagkatapos ng paalala. Usali ka commercial mahitungod sa commercials. Nahibong ba mo anong 99.9% ra ang germs nga mapatay sa alcohol? Di tungod kay naibadlungon nga germ nga di ganahang mamatay. Naay-code sa responsible advertising nga mogiya sa tanang advertisers. Matag claim kisusi alang sa kaayuhan sa Pilipino consumer. Kung di tinuod, no go. Naami standards. Maong na ay Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. This is Inspirations Unlimited.
Hello guys, ito po ang tambalang. Iniimbitahan namin kayo na makinig sa Inspirations Unlimited. Si Ate Shelo, mula Lunes hanggang Biyernes. Dini nga aton istasyon. 7.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Inspirations Unlimited. Bantayin ang gulungan natin ngayon ang mga tulungan makupay masulat at makagaraw ang ating programa na Kabulutuan. Ika malaunay medyo mula alas 2:30 ng tulog, Lunes na Biyernes din nila ang ating istasyon, 97.5 DYFE-FM Tacloban. Tugon ng pamayanan. Maupay na adlaw mga kababayan. Ito po si Pastor Joe Biasong. Kayo po ay aking inaanyayahan. Dito po sa 97.5 ng Balik DYFE pag yan na, ang ilan pa? pinakabagong programa, ang Servisyohan Ori ka mo muna sa OFW. Buenos po ito, 11 to 12 ng Siyempre umaga. nga, ori ko Dito na ay ating process. pag-usapan ang mga mahalagang issue ng OFW, problema, pagpaharap, Papabalik ko paano kay sila try mo process matutulungan. na ito, paper man. Katuwang ang mga Mapirma na government yun. agency na ating mga partner. Maraming salamat po Tapos din ako at na-break. magkita-kita po tayo. God bless us all. Kumawot, Ang bukin na kay uncancel na din cancel. lagi. Hiling mo ba Ano, inkanta, bagyo? inspirasyon at panutluan? Pamati na 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Ayan po mga kaibigan, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig ng ating Values Education Agape program ng Department of Education. Patuloy po tayo dito sa 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. So, pag-aaralan natin ngayon ang itong sinasabi sa 1 Thessalonians 5:17 na pray without ceasing. Diba? Nasusunod nga ba natin ito? Applicable nga ba ito sa panahon natin? Diba? Kailangan ba tayo talaga na manalangin ng walang tigil? At paano ba gagawin ito? Yan po ang mga katanungan na dapat nating masagot. Diba? So, paano nga ba? Posible nga ba ito, Pastor William, na posible nga ba ito na mangyari na tuloy-tuloy na panalangin? Walang patid, walang tigil na panalangin. Pray without ceasing. Posible gan kay amon sa rikit Ginoo. So, paano ba ito natin magawa o gagawin? Di ba? Kasi sa definition natin kanina, sa binanggit ko yung prayerfulness na kahit daw maliit na detalye ng buhay natin, dapat kinakausap natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, kahit saang lugar, di ba? Kahit saang lugar, kahit anong oras. Kasi hindi naman nandiyan ka 24 hours nakaluhod ka. Kasi hindi ka na makakatayo niyan. Siyempre, umaga, madaling luluhod ka. Siyempre, nag-aasikaso ka ng tumatrabaho ka. Punta ka school or business. Pag sinabi kasi yung pray without ceasing, parang hindi naman lahat na nakapikit ka buong araw. Pag sinabing pray without ceasing, conscious ka sa Panginoon. Sa presensya. Sa presensya ng Panginoon. Na kahit sabihin natin, nakadilat yung mata mo, para bang connected ka pa rin sa Kanya. Sa Panginoon. Pwede kang mag-pray kahit nakadilat ang mata mo or ask ka ng guidance sa araw na yan. Kahit nagdadrive ka ng motor, pwede kang, para ako, nagdadrive ako ng anak ko, tri-cab. Minsan kumakanta ko doon sa habang nagdadrive ako. Para bang nagkukot ako ng verse. Parang connected yan sa na conscious ka na sa buong araw na naka-connect ka, sabi mo. Naka-connect ka sa Panginoon. Yung parang yun ang parang idea rin sa pray without ceasing. Parang naka-focus ka sa Diyos and have your mind fixed sa Kanya. Sa buong araw. Yung word na pray without ceasing, naka-fix ka.
Kung pwede nga lang kahit tulog ka na, no, managinip ka pa rin na nanalangin ka. Di ba? Oo. Kaya sinasabi nga naman ng Biblia na yung Holy Spirit daw, tinutulungan tayong manalangin. Yung sinasabi na, ano ba yun? Groaning. Ibig sabihin, kusang bubukas yung bibig natin, mag-a-utter ng word, na kahit tulog tayo, hindi natin, kahit hindi natin alam yun, pero lumalabas yun sa bibig natin na groaning, kasi yun ang expression ng Holy Spirit. Kasi He helped us to pray. Grabe, no? Ito talaga yung kahalagahan ng Holy Spirit sa buhay natin, kasi He is there to help us to pray. Kasi hindi nga naman natin alam lahat ang paraan ng pananalangin o mga strategy o technique na masagot tayo sa panalangin. Diba? So the Holy Spirit is there. Nang ibig sabihin, all the time, talagang, kasi ang panalangin is to communicate or to connect. Diba? Ang definition to communicate. Ang sayo, to connect. So, ibig sabihin, not even a single minute of your life, madiri ka connected sa Panginoon. So, ibig sabihin, you pray all the time because you are connected all the time. So, ito po yung pagkaintindi natin, mga kapatid, kung bakit sinasabi sino nagsabi nito? Si Paul? Kasi Thessalonians to eh. Si Paul. What does it mean to pray without ceasing? So, si Paul ang nagsabi nito. So, ang ibig sabihin nito, na we always communicate and connected to God all the time. That even mga kunting desisyon, kunting problema, kasi ito kasi yung problema eh. Pag maliit lang yung problema, di mo dinadala sa Diyos. Kaya maliit lang. Kaya. Inaantay pa lumaki. Inaantay na lumaki. Yun ang problema natin. Diba? Yun ang hindi conscious. Ang gusto pala ng Panginoon, that we should connect or communicate to Him all the time. Diba? Akala ko kasi noon, nakukulitan ng Panginoon. O parang parang tatay natin ba na, ang liit lang naman, kaya bakit lumalapit ka pa sa akin? Kaya mo na yan. Diba? Pero ang Panginoon, iba pala siya kasi gusto niya, alam niya lahat. Alam niya naman lahat, pero gusto niya na dependent ka sa Kanya. Diba? Tama. Siguro gusto niya na dependent ka sa Kanya kasi ayaw niyang pumunta ka sa iba. Bakit? Siluso siya na klase ng Diyos. Ayaw niyang lumalapit ka sa iba. Di ba? Kasi baka doon ka humingi ng tulong. Di ba? Yun ang ayaw niya. Kaya nga galit siya sa mga Israelites kasi yung mga Israelites tumatawag sa ibang Diyos. Di ba? Nagpe-pray sa ibang Diyos. Kaya galit ang Panginoon. Grabe, no? Kasi marami namang ginawang kasalanan yung mga Israelites, pero yung kasalanan na galit talaga ang Panginoon, yung tumawag sila sa ibang Diyos, sumamba sa ibang Diyos. Diba? Doon talaga siya galit na galit. Yung ibang kasalanan, pinapalampas niya. Hindi naman sa pinapalampas, pero hindi talaga siya parang yung galit niya parang talaga, umaapoy talaga. Pero pagdating na talaga sa may tinawag kang ibang Diyos, may doon ka nag-pray, doon ka nag-communicate, anak ko, parang ang Panginoon doon? Parang matindi yung punishment na sabi niya, I will scatter you. Diba? Ibabalik ko lang kayo kung kayo ay bumalik sa akin bilang inyong Ama, bilang Diyos, at bumalik kayo sa akin para manalangin. Yun lang, yun yung delikado dito. Diba? Opo. Kaya tama itong sinulat ni Paul na pray without ceasing.
Kahit pala naglalakad ka, dapat nakameditate ka na, Lord, kasi samahan mo ako. Diba? Lalo na kung nasa mga pagsubok ka sa buhay, may mga pinagdadaanan, may mga problema, diba? Marami tayong mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ngayon. Siyempre, may mga problema yan, may mga bayarin yan, may mga takot yan na nararamdaman, may mga sakit yung iba. Diba? Ayun ang dapat talaga always connected and communicate to God ng tuloy-tuloy lang. Yan po ang sinasabi na pray without ceasing. At may isa pa ako, Pastor William. Yung bang sinasabi ng Panginoon na my house is a house of prayer. Diba? Ang sabi ng Panginoon. Na ang tinutukoy niya pala ay hindi pala yung building, kundi mong katawan natin. Ay nasabi niya na yung katawan mo ay templo ng Diyos. House of God. House of God. And then he said, my house is a house of prayer. Ay, ibig sabihin, we are created. We are designed to pray. Diba? Na ginawa tayo at ang disenyo sa atin ay manalangin. Diba? Kaya, ano talaga? Kumbaga, natural sa atin dapat na nananalangin sa Diyos. Diba? Kasi yun ang disenyo natin nang ginawa itong katawan na ito to pray to God, to worship to God, to praise God. Kasi kasama nga sa panalangin ang pag-worship, di ba? At ang pag-praise. Di ba? Pag-adore. Kasama doon sa prayer. Yung binanggit mo sa yung Our Father. Kasama doon. Then, itong encouragement verse na rin natin, di ba? Itong sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, di ba? Ano sabi diyan? My people. Ibig sabihin, ito yung naka-communicate sa kanya, naka-connect sa kanya, at ito yung tinatawag niyang mga anak. Di ba? Ito yung nag-receive sa kanya sa John 1:12 na mayroong karapatan na tawagin ko silang mga anak. Di ba? So, ito yung people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my and turn from their wicked ways. Kaya tama yung Our Father. Di ba? And turn from their wicked ways. Detalyado. Anong susunod? I will forgive. I will hear. I will hear from heaven. And forgive their sin. And heal their land. Di ba? Napakaganda. Kaya hindi talaga sabihin ko sa inyo, mga listener natin, sa mga natin, hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Ito po ay sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ang sabi niya, kung kayo'y manalangin, di ba? Mingi ng tawad, talikuran ang inyong mga kasalanan, I will hear. Makikinig ako. At ako'y magpapatawad kung hihingi kayo ng tawad at i-bless ko kayo. I will heal your land. Diba? Kaya ano pang hinihintay mo, mga kapatid, sa ating mga listener? Diba? Tama. Huwag mo nang palampasin ang panahon. Ngayon na. Diba? Huwag mo nang patagalin. At sinachallenge ko yung mga nakikinig sa atin na pray without ceasing. Simulan mo na ngayon. Diba? Tayo ay magloob sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kumunik tayo sa Kanya, makipag
mag-communicate tayo sa Kanya. Ano natin, pag ginawa natin ito, sabi nga ni Pastor William kanina, yung faith mo, tataas yan, matitibay yan. Diba? Kaya, gawin natin kasi tayong mga anak ng Diyos, nabubuhay lang tayo sa faith. Nagsusurvive tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsamba sa Panginoon. Diba? Mayroon ka pang encouragement verse dyan, Pastor William? Para manalangin talaga ang mga kapatid natin. Basta yung parang yung di ba yung pray without ceasing, nakakonect dyan yung ilang mga bagay dyan sa context yung ano din, everything parang ganun din diba? Kung walang pagkain, give thanks. Parang prayer din. Kung sabi niya, hindi parang prayer talaga yun. Di ba sa Our Father kasama yung pagpasalamat? Pasalamat. It is prayer. Kumbaga yung thanksgiving ba, kahit wala kang pagkain, salamat. Parang prayer din. Yun yung sinasabi walang-wala, kailangan ka na mag-pray or punong-puno ka naman. Amen. Parang gano'n din doon sa isa niya, hindi lang in everything give thanks, but rejoice evermore. Diba? Yung parang rejoicing. Buong araw yan, kailangan kang mag-rejoice. Kahit within trials, within testing ng faith mo, still you must rejoice. Kasi tinignan ng Panginoon yung puso mo, yung attitude mo. Ganoon din sa prayer natin. Kahit anong pagdaanan natin sa buong araw, kailangan ay matibay yung ating prayer sa Panginoon. Hindi talaga tayo sabi rin ng James, the effectual prayer of a righteous man availeth much. So kung ating prayer ay effectual, means talagang strong yung prayer natin. Like yung pinag-usapan niya si Elijah, nagpray siya ng walang ulan, nanalangin siya nagkaulan, and appears, nagkaroon ng ulan at wala rin munang ulan, then nagkaroon ng ulan, di ba? So nakita natin yung prayer ni Elijah. Sabi ng Bible, ito, effectual prayer of a righteous man availeth much. Okay? Tama. Talagang meron talagang may mangyayari. Kumbaga gusto mo ng miracle, go to the Lord in prayer. Huwag ka talagang hihinto na manalangin sa ating Panginoon. At saka sa New Testament, 'di ba, na yung nanalangin sila na yung buong church nanalangin, yung nakulong si Pedro. Si Pedro. Nanalangin sila na makalabas. Nakalabas. Na-surprise sila ngayon. Na-surprise. Kasi pagbukas nila ng pintuan, nandun na. Parang busis pa lang, di ba? Alam nila na si Peter. Yung nasa labas. Kaso hindi sila makapaniwala kasi nakakulong. Di ba? Pero ang problema, nanalangin sila na makalabas. Oo. Tapos sinagot na. Hindi makapaniwala. Ito yung mahirap dito kasi minsan doubtful ka sa ano mo. You should be careful. You should be, yung kahandaan mo sa sagot ba ng panalangin, di ba? Ito din yung may verse sa Bible, nakalimutan ko lang yung exact na yung sinasabi na be careful with your angel. Di ba? So ayun nga, kasi minsan if we are connected to God all the time, communicating to Him, yung lumalabas sa bibig natin, diretso sa Panginoon. Kasi we are communicating, we are meditating to God. Di ba? So, ito yung problema, kasi minsan, pag marami tayong pasanin sa buhay, nasabi natin na, Lord, sana kunin mo na lang ako. Sinasagot yan. Di ba? Kaya, we should be careful kung anong sabihin natin sa prayer. Di ba? Kasi pray without ceasing tayo, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga lumalabas sa bibig mo, it's a prayer. Di ba? Yun nga, minsan sabi natin, Lord, kung puro naman lang itong mga problema, kabigatan sa buhay, sana kunin mo na ako.
Di ba? So, ang problema doon, pag sinagot ka. Pag sinagot. Oo, kasi minsan, yun nga, unexpected mo ang sagot kung kailan. Di ba? Eh baka bukas maganda na yung buhay mo. Ang problema, sinasagot ka naman ng Panginoon na kukunin ka na. Di ba? So, it's another prayer na po. Huwag na lang. Lord, pa-extend mo lang. Pa-extend mo na ang years. Di ba? Butit pakinggan ka pa. Yung answer kasi yan, yes. Mayroong no. Mayroong wait. Kung yes, okay lang. Okay lang. Kagad. Eh, sabihin na pa nun, wait. Wait. Sabihin, ilang taon yan. Okay? Or no. 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 Huwag mo na ipilit. Huwag mo na ipilit. May mga pagkakataon ba, Pastor, na kahit no, dahil nagpumilit ka, binigay sa'yo? Meron din. Meron ganun. Kasi yung istorya sa yung judge na masamang judge, di ba? Masamang judge. Dahil makulit nga yung widow. Binigay na lang. Binigay. Kaya naniniwala din ako na sa kakulitan natin sa pagpipray, binibigay ng Panginoon. Ang problema nga lang doon, medyo mayroong consequence. Kasi hindi para sa iyo eh. Di ba? Parang yung lalaki makulit sa pananalangin na, Lord, ito talaga yung gusto kong babae. Di ba? Gusto ko itong mapangasawa, binigay sa kanya. Problema pala. Sabi ng Panginoon, makulit ka kasi binigay ko. Yan, bahala ka sa buhay mo yan. Pinipilit mo yung gusto mo. Pinipilit mo. Dapat yung prayer mo, Lord, if this is your will. Kaya nga, 'di ba, doon sa sinabi mo sa Our Father, 'di ba? Your will be done. Hindi yung kung anong gusto mo, yun ang gusto mo nang mangyari, 'di ba? Your will be done dapat. Huwag mong ipilit yung hindi mo niya kalooban. 'Di ba? Problema kasi pag nag-pray tayo, yung kalooban natin ang masusunod. Tama. Delikado 'yun. Kaya maraming mga failures sa Christian life dahil yung pinilit natin. Pinilit kahit hindi pwede. Tawag yan ay permissive will. Tama. The permissive will of God. Hindi niya kalooban yan. Pero makulit ka. Dahil yun ang hinihingi mo at inunahan mo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, sige, inunahan mo na ako, bibigay ko na lang yan sa'yo. Pero yung consequence, Mabigat. Panindigan mo yun. Panindigan mo yung consequence. Kan lang, premise, nasa kalooban ng Panginoon. Okay? Huwag kang lalabas. Kasi ang Panginoon, nung mag-pray siya, meron din siyang sariling kalooban. Anong sinabi niya na kung pwede, yung cup na ito ipagpaliban, di ba? Panalangin niya. But sabi niya, your will be done. Your will be done. Tama yun. Kasi kung ipilit mo talaga yung gusto mo, okay naman sa kanya, pero posible talaga na mayroong consequence. At hindi mo magustuhan yung consequence. Tama. So, napakaganda. Opo. So yan po mga kapatid, napakaganda pong talakayan nito. Dapat nga matuto tayong manalangin kasi sayang lang yung mga sinasabi natin at hinihingi natin at mga saloobin natin kung hindi man ito nakakarating sa Panginoon. Opo. Diba? Alam ng Panginoon ang kalooban natin, pero importante sa Kanya na sabihin pa rin natin sa Kanya ang mga nasa isip at sa puso natin. Maraming mga tao talaga, Pastor, na hindi marunong mag-pray. Marami. Yung kanilang natutunan kasi na pray, yung memorize. Dapat yung prayer galing sa puso. Heart talaga. Hindi yung minimemorize mo lang.
Tsaka yung advice natin dyan sa mga listener natin, mga watcher, na hindi pa marunong mag-pray, bawa tumanggap na kayo sa Panginoon, maghanap kayo ng prayer partner. Yun ang doon ako natuto doon sa church namin, every Wednesday, merong partner. So yung matatagal na sa church, i-partner sa bago. Kinukuha yung mga bago. Kasi doon yung parang kino-coach ka niya, hanggang natuto ka na rin, tapos yung may mga bago na naman, ikaw naman ang magko-coach doon. Parang yun ang nangyari sa akin. Kaya parang parang may discipler ka. Okay. Ikaw yung disciple. Amen. Meron nagdi-disciple sa iyo. Amen. So parang kumbaga sa atin ba? Kumbaga mag-isa lang kayo, may mga simbahan naman malapit sa inyo. Malapit. Or mag-contact kayo sa amin. Oo. 'Di ba? Kay Pastor William or sa akin, mag-contact kayo. Mag-comment lang kayo para mayroon kayong partner in prayer. Ako willing talaga akong maging partner in prayer. Opo, opo. Ganun talaga. Kasi ngayon, bahit narinig na tayo, Pastor, kung siyempre kung hindi pa nila nagagawa talaga, mahirap. So, contact us, kaya meron kaming baka ma-meet namin kayo, maturuan kayo ng tamang pag-pray. Tapos may partner kayo para mabilis kayong matuto. Kasi sayang yung opportunity, yung Panginoon nandyan eh. Amen. So, hindi natin natatap or nakokonek ang Panginoon. So, para nakawalan sa buhay natin. Apo. At wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa loob ng isang oras. At sa babalikan nating programa, Pastor William, may babatiin ka? Okay, sa mga FBC member po, sa mga estudyante, palagi kong sinasabi, makinig, mag-watch sa Agape, dito sa DepEd, yung ating, dito sa ating DYFE, 97.5, unang tugon ng pamayanan, makinig sila, mag-watch, at God bless po sa inyo po. Ingat tayo sa bagyo na darating. God bless po at maging alerto tayo sa mga sakuna at paparating, and do not forget to pray. Thank you and God bless everyone. Bye-bye. Serbisyo Publikong Aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.